Siguro lahat ng tao nag-iisip kung paano siya papansinin, irerespeto, at papahalagahan ng mga taong may kaya at mga intelihente. Alam nyo, marili lang kasagutan yan. O marili lang solusyon yan. Kailangan mayroon kang nalalaman o mayroon kang alam sa buhay na hindi nila alam. Alam nyo ba yung apat na D? Nagkakamali yung iba na sabi nila, pag mayroon daw ang tao, 3 D, okay na raw. Kahit saan daw siya magpunta, kahit sino mga taong makasalmuhan niya, ay papansinin niya at papahalagahan at irespeto. Ang 3 D, yung dating, yung pleasing personality. Yung isang D, yung dunong, mayroong pinag-aralan. Siyempre naman, pag mayroong dating, mayroong pinag-aralan. Kung naghahangad ang tao na yan na siya ay pansinin, naghahangad ka, nais mo pansinin ka at palagahan at irespeto ng tao, mayroon kang dalawa na yan. At mayroon pang pangatlo, mayroon kang datong. Dating, dunong at datong. Yun, madalas ako makadinig ng mga tao, usap-usap niya na sana, mayroon akong 3. Sana kumpleto ka sa tatlo na yan. Mayroon akong mga kaibigan na nag-usap-usap niya, sumali ako, sabi ko, tama yan. Tamang-tama yan na pag mayroon kang dating, siyempre, sa pag-apply nga sa mga trabaho, kailangan yung dating. Yung matangkad ka, yung pogi ka o maganda ka. At mayroon kang, siyempre, mayroon kang pinag-aralan. Ano na kung nag-masteral ka, nag-doctoral ka. Siyempre naman, hindi ka talaga may sasantabi. So, lalo na kung mayroon kang datong yung pera. Siyempre, papansinan ka talaga ng mga iniisip mo, yung mga ninanais mong mga tao na gusto mong papansinin ka, gusto mong irespeto ka, gusto mong papahalagan ka. Meron kang 3. Sabi ko sa kanila, tamang-tama po yun. Kaya nga, dapat ang tao mag-aral, dapat ang tao ay araw-araw maliligo at magsusuklay. Ganon. Pero sabi ko sa kanila, alam niyo ba, nakakalimutan niyo yung isa. Sabi niyo, dating, dunong at datong. Sa sanglibutan po yan. Sa sanglibutan, dito sa sanglibutan ay kahit mga Muslim man, mga Kristiyano, mga komunista, basta mayroong 3 na yan, talagang sabi na kumpleto na talaga, kumpleto na. Meron kang dating, ayos yung itsura mo, at mayroon kang pinag-aralan, mataas sa pinag-aralan, at mayroon kang pera. Sabi ko, sa totoo lang, sa sanglibutan, talagang tanggap yan. Makakapagsabi ako kayo na tamang-tama, okay na yan. Pero sabi ko, masyadong malaking kulang pa niyan. Ang isang D, ang nakakalimutan nyo. Para sa akin, yung isang D number 1, dapat ang tao mayroong Diyos. Dahil sa totoo lang, kahit mawala man ang 3 na yan, na D, dating, dunong at datong,
Kung mayroon ka lang isang Diyos, para sa aking okay na. Kaya nga lamang ang mga kapatid, mga kaibigan, lamang ang mayroon kang alam sa Bible. Dahil sa Bible, mayroong isang dukha na kumakain lang sa mga sobra-sobra. Mga nalalaglag na lang sa mesa. Isang dukhang dukha, na mayroon siyang mga sakit, ano yan, mga kati-kati, yan, mga sa kanyang balat. Hindi ako magaling matagalog. Mayroon siyang basta mayroon siyang mga sakit sa balat. Nakalimutan ko yung source yata yun. At mayroong isang tao na mayaman, doon siya sa mayaman, may nalaglag sa mesa ng mga pagkain. Parang tinatrato lang siya na parang hayop ba. Pero ang Bible po nagkikwento na ang tao na yun na mahirap, yun ang tinanggap ng langit. Nang siya ay mamatay, isang malaking lesson po yun. Dapat tayong lahat ay naniniwala sa Bible. At ang Bible po, para sa mga hindi pa masyadong may alam, itong number 1 na libro na ito ang number 1. Ito ang napakahalagang aklat sa buong sanglibutan, dahil nandiyan ang history tungkol sa sanglibutan, at upang makilala ang Diyos, nandiyan lahat ng mga batas, patakaran ng ating Panginoon. So, itong tao na mahirap, siya ang naka-akyat ng langit. Itong may datong, wala masasabi dyan kung mayroon siyang dating, basta sigurado may datong, mayaman siya. Hindi nga hindi nga siya nakilala, wala siyang pangalan diyan sa Bible. Pero itong mahirap, si Lazaro, yung pangalan niya. Na-mention yung kanyang pangalan, at nang siya namatay, dinala siya sa presensya ng Abraham, o presensya ng ating Panginoon. At ang namatay din itong mayaman, at siya ay napunta sa impyerno. So, ibig sabihin mga kapatid, nasa sanglibutan lang po yun. Sa sanglibutan lang po yun na tama yung may dating, may datong, may dunong. Ang daming may datong. Mayroong isang naging congressman doon sa Negros Oriental ngayon na nagtatago sa ibang bansa. Marami siyang pera. Meron siyang mga sasakyan na panghimpapawid. Pag nandyan ang pananalig ng tao, pag diyan binubuhos ang pag-iisip, yung pagnanais ng tao sa tatlo na din na yan, maaari pang madisgrasya o sumama ang buhay. Pero sa akin, sa totoo lang, wala akong datong. Wala naman akong masyadong dunong. At walang dating. Mayroon lang akong isa lang, dati, Diyos. At hindi ko yun ipagpapalit sa tatlo na din na yan, na marami nang nasira. Sa tatlo na din na yan, na kung saan nagagamit pa yan sa pagmamataas ng tao. At inuulit ko, itong tao na pinupuntahan nitong mahirap, nanlilimos o humihingi lang ng pagkain, na itong may datong, mayaman, nagpapakita mga kapatid ng mga mayayaman, napakaraming mga mayayaman na makasarili. So nagpapakita na makasarili niya, walang kwenta ang kanyang ugali. Hinayaan lang niya na itong hirap, itong dukha, na ang nalalaglag lang ang kinakain, di man binibigyan ng ayos na pagkain. So,
Para sa mga gustong makilala ang Panginoon, gustong maging tunay na edukado, para sa akin po yung tunay, yung totoong, number one, yung tunay at talagang proven and tested, nakapag-transform ng tao, yung Bible po mga kapatid. Yung Bible. At ang lahat na taon mayroong isang di. Kahit walang tatlo na din na yan, mayroong isang di, mayroong isang Diyos lang. Hindi yan magiging problema sa ating bansa sa pagiging corrupt, sa pagiging tulak ng shabu. Hindi yan magiging problema sa ating bansa sa pagiging pasama. Ang Diyos ang unang kailangan ng tao. Kahit man tayo sabi walang dating. Totoo, sa tingin na niyang tao, sa tingin ng ating Panginoon, lahat po tayo may dating dahil nilikha tayo ng ating Diyos. Sa tao lang yun, sabi, siya, pangit siya, ganyan. Sa tingin niya ng tao, pero sa tingin ng Diyos, mga kapatid, tinawag nga ang tao na tayo ay imahe ng ating Diyos, mga kapatid. Ulitin ko, kahit walang tatlong di, dong sasabi ng salimutan na dapat may dating, may dunong, may datong. Kahit isa lang dati, okay ka na. Tanggap ka ng langit. Maraming taong may dating, may dunong, may datong, hindi tanggap ng langit. Inuulit ko, yung mayaman nasa Bible, hindi siya tanggap ng langit, nang namatay siya, nasa impyerno siya. Alin ngayon pipiliin mo? Yung isang di, yung tatlong di. Hindi ko sinasabi na masama, pero kailangan una magkaroon kang isang di, mayroon kang Diyos. At mayroong isang di, number one, Diyos. At sumusunod na lang itong tatlo. Tumusunod na lang, nandyan. Sabi nga ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walang imposible. Marami akong kakilala na mayroong Diyos, mayroong dating, mayroong dunong, at mayroong datong, dahil mayroon silang Diyos. Dito lang po, mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastor Gil Gagutan ng Basi Baptist Church, Basi Samar, Region 8.